bumisita si Chain sa isang kilalang templo. Umupo siya sa tabi ng incense burner, nakaharap sa estatwa ng Bodhisattva, at nagsimulang magreklamo tungkol sa napakasamang araw na kanyang naranasan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkadismaya sa kawalan ng katarungan ng buhay. Biglang kumulog ang langit. Tatlong misteryosong figura ang biglang lumitaw sa likuran niya, dahilan upang siya ay matakot at tumakbo. Sa kanyang pagkataranta, nadulas siya at nahulog sa isang tuyong balon. Sa gitna ng kalabuan, nakita niya ang singsing na iniwan ng kanyang ama bilang heirloom. Inabot niya ito. Sa sandaling dumikit ang kanyang daliri sa singsing, bumaliktad ang mundo at hinila siya pabalik sa nakaraan. Nang magising si Chain, halos isipin niyang lasing siya hanggang sa mawalan ng ulirat. Natagpuan niya ang sarili na napapalibutan ng mga kaklase na nakayuko sa kanilang exam papers. Nabigla siya sa hindi pamilyar na eksena. Inakala niyang isa itong prank ng isang reality show at nagsabuatan ang lahat upang lokohin siya. Sumugod siya at itinulak si Lucian papunta sa direksyon ng sprinkler. Dahil dito, naiwasan ng kanyang kaibigan na muling maranasan ang parehong kahihiyan. Ngunit ang kanyang pagiging bayani ay lalo lamang nagpagalit sa binata. Agad na tinaasan ni Lucian ang boses, pinagalitan siya dahil sa pagbasa sa kanya ng walang dahilan. Sa harap ng matalim nitong hinala, agad niyang ibinaba ang tono at marahang nagpaliwanag. Bigla niyang naalala na ang binatang nasa harap niya ay hindi pa ang mahigpit na boss na kilala niya sa hinaharap. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono dahil sa isang mensahe mula sa kanyang ama. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Buhay pa ang kanyang ama. Nabigla siya sa realisasyong ito